Nagsakripisyo ako ng lahat ng ari-arian ko para makakuha ng pera at makapag-asawa. Ngunit makalipas ang 3 buwan, tumakas siya kasama ng iba. Dahil dito, naging katatawanan ako sa baryo ng Liuan. Mula noon, umalis ako sa aking bayan. Nagtungo ako sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang nagtatrabaho bilang karpintero, patuloy kong hinahanap siya. Isang araw, habang nag-aayos ako ng muebles, muli kong nakita siya na may yakap na apo. Bigla akong naluha. Alam mo ba, nahinanap kita ng 30 taon. Ibalik mo sa akin ang 100 pesos. Pagkatapos kong sabihin iyon, bigla akong nawalan ng malay. Nang muling bumuka ang aking mga mata, ako ay bumalik sa aking 21 taong gulang, ito na. Ito ang aking unang obra noong ako'y nagsisimula. Ngunit ang itsura nito ay sobrang pangit. Dahil pinahintulutan ako ng langit na dalhin. Ang higit sa 30 taong karanasan bilang isang master carpenter. Hindi ko na ito may iwan. Aba, sa ganitong malamig na panahon, anong ginagawa mo sa loob ng bahay? Bakit ka nandito sa ganitong malamig na panahon? Pagkatapos ng bagong taon, 22 ka na. Sa kanlurang bahagi ng nayon, si Lian Hong, tumango ka. Ate, bukas ay dadalhin ko na ang mga regalo. Sana ay maayos na ang kasal bago magbagong taon. Para hindi tayo mag-isa sa bagong taon. Hindi ako magpapakasal sa halik na yan. Hindi ko type si Lian Hong. Hindi ko type yung mahirap na nagbubuhat ng kahoy na yan tapos pipiliin pa. Sino ba ng magandang dalaga ang napili mo? Gusto ko lang yung anak ni Secretary Zhao. Si Zhao Rulan. Perla sa palad ni Secretary Zhao. Alam mo ba kung magkano ang bride price niya? 1,000 piso kahit na siya ang kapatid ng asawa ng aming barangay captain. Hindi namin kayang ibigay. Hindi kayang pakasalan si Rulan. Sa buhay kong ito, si Zhao Rulan lang ang pakakasalan ko. Si Zhao Rulan ay pinalaki sa luho. Hindi katulad ni Lian Hong na may malasakit. Kailangan niya ng 1,000 piso. Gusto lang talagang ipakasal ang anak na babae sa syudad kay Rulan. Gaano ito kaganda, nakita ko na sa buong buhay ko. Tungkol sa napakalaking halagang 1,000 yuan. Kung gusto mong pakasalan si Zhao Rulan, kailangan mo munang kumita ng 1,000 yuan. Sige, Ate San. Bumalik ka pagkatapos ng 7 araw. Kung makakakuha ka ng 1,000 yuan pagkatapos ng 7 araw, tutulungan ka ng ate mo na mapangasawa siya. Haha, ayos na usapan. Ako, Ginoo, ay nasa tamang direksyon sa timog. Ito ay isang magandang kombinasyon ng kabinet. Para sa anak na lalaki maghanap ng asawa. Ang anak na babae ay ikakasal. Ang kasal ay may magandang handog. Wala nang ibang katulad ng kabinet na ito sa hilagang bahagi ng bayan. Presyo, 1,200. Kasama ang pag-install sa bahay. Aba, Diyos ko. 1,200. Aba, Diyos ko. Bro, naglakas loob kang magpresyo ng 1,200. Huwag mong sabihin ngayon. Kahit 10 araw, 8 araw, hindi ito mabibenta. Sobrang mahal, kuya. Ang mga kalakal ay para sa mga karapat-dapat. Talagang mahirap sabihin ito. Kapatid, paano mo balak ibenta ang kombinasyon ng kabinet na ito? Kapatid, ang gawang ito ay hindi matatapos ng wala pang 30 taon. Ito bang kabinet ay gawa ng iyong guro? Tama ka, kuya, talagang eksperto ka. Ang set na ito ng kabinet ay talagang gawa ng isang bihasang guro. Nagawa sa loob ng kalahating taon. Ito lang ang set sa Beigang. 1,200, makipagkaibigan tayo. Kasama ang libreng delivery. Kasama ang libreng installation. Sige, dalhin na natin ang kabinet. Sige, tara na. Gurok Xiao Zhao. Salamat, nakakaabala. Ate, huwag mo akong kalimutan. Sanji. Hey, sa susunod, huwag mo akong hayaan na makita kang naglalaro sa tabi ng ilog. Kada kita, suntok kita. Bakit ka nandito? Nandito na ako. Bunso, saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Wala namang nanakaw o nanakawan. Ibinigay ko na lahat sa'yo. Kailangan mong panindigan na mapapangasawa si Zhao Rulan. Tinanong kita, yung kinita ko sa sariling kakayahan. Yung set ng kabinet na yun. Kakatapos lang naming maghugas kanina, nabili na agad. Nandito na lahat ng pera. Talaga, hindi ko kayang lokohin ang sinuman, lalo na ikaw. Ate San. Nakapagtapos na rin ang aming ama, ina, at nakababatang kapatid. Alam na sana ng mga magulang ninyo
Naway pagpalain siya ng malaking kayamanan. Makahanap ng mabuting asawa. Naway maging masaya at buo ang pamilya. Ate San, ano bang sinasabi mo? Walang anuman, walang anuman. Heto ang pera mo. Basta si Sekretong Zhao ay kailangan ng 1,000 yuan na pang-engagement. At pati na rin ang pera para sa kasal sa hinaharap. Makakakuha ka ba ng pera para sa kasal? Kahit nawala na ang mga magulang mo. Nandito pa ang iyong 4 na ate at ang 3 ate ko. Sige na, wag mo nang subukan pa ang ganitong kalokohan sa akin. Kung ito lang, hindi pa sigurado kung makakatanggap ka kay Secretary Zhao. Kung may tulong si Tia, siguradong walang problema. Huwag mo nang makipag-usap ng bastos sa akin. Ayaw na kitang papakain. Sa mga panahong ito, sigurado. Mapapagod ka. Magpahinga ka na agad. Kainin mo na lang kapag naibalik para masaya ang okasyon. Umalis na ako, 2 kapatid. Sige na, sige na. Ang 1,000 yuan na pang-engganyo ay panimula lang. Kung Lan, ako ay magpapakasal sa'yo. At gusto ko pang ipatira ka sa pinakamagandang bahay na gawa sa pula at luwang na ladrilyo sa buong bayan, na may modernong inodoro. Ang bahay na ito ay hindi karapat-dapat sa iyo. Kailangan mo pang magpatuloy sa pagsisikap. Nandyan ba si Ginoong Zhao? Ako si Liu Qiang. Mula ako sa nayon ng Xiaowei. O, Liu kapatid. Pasok ka, pasok ka. Sanay pa rin akong uminom nito. Liu, bakit ka naman magpapakasobra? Anong ginagawa mo? Ngayon, si Kuya Zhao ang aking asawa. Para sa isang masayang balita, Kuya, kung sakaling pumayag ka, magiging mas malapit pa ang ating mga pamilya. Maari ko bang itanong, Liu, kaninong anak ang ipinapakasal? Siyempre, ang aking nakababatang bayaw. Si Zhao Zishu at si Zhao Ming sa parehong nayon. Ang aking hipag ngayon ay bagong salta sa pagiging karpintero. May mga kakayahan siya. Mabait din siya at malakas. Lahat ng ito ay nakikita mo, Zhao Zishu. Sandali, Liu Laodi. Sigurado akong alam mo ang mga matitinding salita na binitiwan ni Lao Zhao. Si Roland ang pinakamamahal kong anak na babae. Isa na namang pagtatapos ng high school. Maganda pa ang tao. Sasabihin ko na hindi masama ang magandang buhay sa lungsod, di ba? Haha, hindi naman masama, hindi naman masama. Pero ito ang hinihingi ni Secretary Zhao na dowry. Ako ang maliit kong biyanan ang personal na kumita niyan mag-isa. Hindi pa man niya nainit ang perang ito. Hinahabolan niya kaming pumunta para magpakasal. Si Zhao Ming ay kumita ng 1,000 yuan mag-isa. Siya pa rin ba yung dating kaibigan na sobrang hirap? Yes kilala ko si Zhao Ming na bata. Matyaga at masipag siya. Pero wala siyang urban household registration. Ilalagay natin ang ating sarili sa kanyang kalagayan. Ang anak kong babae ay kailangan pa ring magtrabaho sa bukirin. Hindi siya makaalis sa mga taniman. Kaya tungkol dito, Liu Laodi. Pasensya na, hindi ko maaasikaso. Kung alam ko lang, nagpadala na ako ng tagapamagitan. Para hindi mapahiya si San Jifu. Ano bang ikinahihiya ko? Hawak ko ang 1,000 yuan na kinita mo, tuwid ang likod ko. Pero ang problema, hindi talaga naniniwala si Lao Zhao na ikaw ang kumita nito. At saka, sinabi niya ang tungkol sa pag-unawa. Hindi ko rin mapipigilan. Sabi niya ang totoo. Siyempre hindi mo mapipigilan. Walang problema, Tresero. Narinig ko na may nagpunta sa bayan para magpakasal. Nakita na ni Sekretaryo Zhao ang pumayag na. Kaya, bunso. Mukhang may problema ka sa bagay na ito. Maaari bang malaman ni San Jifu ang tungkol sa taong ito? Sa tingin ko, may problema ang taong ito. Baka may mga lihim siya. Ay, pagbalik ko, magtatanong ako. Tatanungin ko para sa iyo. Tama, San Jifu. Maaari mo bang tanungin ulit ako? Sino ang gustong magpagawa ng kabinet? Ako ang bahala sa lahat. 1,200 piso bawat set. Sige, tatanungin ko na rin. Kaya bumalik ka na ng maaga. Kapag madilim na, hindi na kita pahihintuin. Uy, asawa. Nararamdaman mo ba? Parang nagbago na ang kapatid mo. Kung wala siya, katulad dati, binubulyaw pa rin ako at hindi sumusunod. Bakit hindi na siya sumusunod? Ayaw niyang pakasalan si Zhao Roland. Nakakainis talaga. Kung ako lang ang masusunod, pakasalan niya ang panganay na babae sa pamilya Li. Magkasing angkan, magkatugma. Sa ganitong paraan, mas makakaiwas siya sa maraming paghihirap sa hinaharap. Asawa, yung babae sa pamilya Li. Narinig ko na medyo may pagkamataray siya. Di ko lang alam kung totoo o hindi. Totoo talaga. Kahit paano, tanungin lang natin para malaman, di naman natin pwedeng itago.
Sige na, unahin mo na lang alamin sa bunso natin. Yung pamilya sa lungsod kung sino sila. Para mapatahimik na siya at tumigil na siya sa pag-asa. Ay, sino to? Bakit hindi mo na ako nakilala, kaibigan? Ah, pumasok ka. Totoo bang nakilala mo ako kanina? Sa totoo lang, hindi ko talaga naglakas loob na makilala ka. Pero naisip ko bigla, ang ganda ng mga tao sa paligid. Maliban kay matandang kaklase kong si Zauru, wala nang iba pa. Matsing-matsing ang dila. Anong plano mong gawin? Magpapagawa ka ng ilang set ng kombinasyon na kabinet. Ngayon, uso sa timog ang ganito. Kung ganito nga, talagang ikaw ang nagtrabaho para sa 1,000 yuan na dowry. Siyempre, kung may 1 sentimo na peke. Sampalin mo ako ng kidlat. Ah, hindi mo dapat sabihin iyan. Tatay, gusto kong magpakasal kay Xiaoming. Ah, anong kalokohan yan? Walang ganitong desisyon na ikaw lang ang may kapangyarihan. Talagang walang batas na sinusunod. Nakita ko na siya. Naniniwala akong siya mismo ang kumita ng salaping pangkasal. Kaya may kakayahan siyang bigyan ako ng magandang buhay. Pero yung tao sa lungsod, ay hindi ko agad nagustuhan. Parang walang sigla. Anong mga panlilin lang ang pinagsasabi ng batang Zhaong iyon sa iyo? Pumunta ka ba sa kanya kaninang umaga? Kami ay mga kaklase mula sa elementarya. Marami kaming napag-usapan. Ikaw, hindi mo ba siya pinapansin? Paano ko siya papansinin? Nasa kanya ang mga binti niya. Maaari ko bang bantayan iyon, Diffie? Akala mo ba ay katulad ito ng dati? Bumaba ka ng boses. Nandyan pa ang bata. Gusto ko lang siyang pakinggan. Hindi tulad ng ibang tao, na puro kalokohan lang ang ginagawa. Sige na, tumahimik na kayo at kumain na. Tingin mo, kamukha ba? Nakagawa na ako ng marami. Pero ito, mukhang maayos naman. Hindi ka pa rin kasing ganda ng tunay na ikaw. Hindi ako naniniwala dyan. Totoo ba? Tingnan ko nga. Ah! Wala pang 5 buwan, malaking inflation na. Bago iyon. Kailangan kong makuha ang 3 set ng kabinet. Nakatip ng lahat ng materyales sa konstruksyon. Para sa'yo. Kain ka muna, hindi naman ako maubusan ng pagkain. Meron pa naman dito, di ba? Bless you. 2 buong araw. Walang kahit anong balita. Yan Hong. Kayo pala ito. Babaeng mahilig sa mayayaman. Uy, hindi ba't si Xiaoming ito? Sabi ko na nga ba, araw-araw ka na lang. Nakatuon sa mga kahoy na ito. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka man lang umihi para tingnan ang sarili mo. Nagmumuni-muni tungkol sa magandang si Zhaoruolan sa paligid mo. Hindi na ako magpapakaarte ngayon. Hindi ako tumatanggi na mahirap ang pamilya mo. Kailangan magtulungan tayo sa hirap at ginhawa para makamit ang tagumpay. Umalis ka na, hindi kita nagustuhan. Isa lang namang 1,000 pesos eh. Akala mo makakatulak na yan para mapakasal ka. Para kang nananaginip ng gising. Pagkatapos sabihin ko kay Zhu ang tungkol sa sitwasyon mo. Pero hindi naman ganito ang presyo. Ako'y magpapakasaya na lang mag-isa buong buhay. Paalam na po. Ay. Mama, buksan mo ang pinto. Bakit mo ako pinakulong dito? Mama, buksan mo na ang pinto. Hindi rin maganda na nakapako ka lang dito. Anong sinisigaw mo na parang nananawagan ng kaluluwa? Halos maputol na ang tenga ko sa lakas ng sigaw mo. Ay naku, Mama, bakit hindi ka na rin tumutulong sa akin? Noong nakikipag-away ka sa tatay ko, hindi ba't lagi akong nasa panig mo, nakalimutan mo na ba? Ganon ka ba ka-espesyal sa batang yun? Siyempre, magkaklase tayo ng 9 na taon. Kilala natin ang isa't isa ng buong buo. Mom, hindi mo rin sinabi noon na gusto mong ikasal sa isang kaklase na kapwa mo may pangarap. Kung hindi pa sana nagpunta sa probinsya para magtrabaho. Siguro hindi ka pa sana nakakuha ng pagkakataon na mapakinabangan ng tatay ko. Sabi ko na rin sa'yo, na magsumikap na makapunta sa lungsod. Hindi ako magpapakasal sa iba kundi kay Xiaoming. Yung nasa lungsod na yung anak na lalaki. Nakakainis kapag unang tingin pa lang. Paano mo nalaman na tagasangkap siya? Huwag mo nang siraan ng walang dahilan. Hindi rin naman ako sigurado noon.
Pero mula nang makilala ko si Airpat 20, yung sigla at enerhiya ng batang yun, ay tuluyang nagpasya na ako. Nasiguradong ang lalaking iyon sa lungsod. Paano mo nakita ang sigla at enerhiya ng batang lalaki? Kumusta na kayo ni Zhao sa batang iyon? Inay, saan ka na pumunta? Sa gitna ng matinding lamig ng taglamig, si Zhao Ming naka-sleeveless pa sa bahay, nag-aayos ng gamit. Kung sa lalaking iyon sa lungsod, magagawa kaya niya? Magandang katangian ng pamilya sa lungsod. Hindi niya kailangang makaranas ng ganitong hirap. Nanay, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Sige na, manatili ka na lang dito. Maghintay ka na lang na bumalik ang tatay mo. Tungkol kay Zhao, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Kailangan mo akong paniwalaan. Ay naku, sobrang hindi ko ito deserve. Ano bang gagawin ko dito? Umalis ka. Ay naku, ay naku. Tumigil ka, saan ka pupunta sa dilim na ito? Hindi mo alam na dapat umiwas sa mga ganitong sitwasyon. Bukas na lang ako lalabas. Tungkol sa mga binhi sa bayan, talagang bumagsak na ito. Nahulog ang dangal ng pamilya Lao Zhao. Kung sana yung mahirap na bata ng pamilya Zhao ay makasabay sa sitwasyong ito. Kahit nadalhin lang ang mga bagay na iyon para magpakumbaba. Bumababa na ako sa hagdang iyon. Nagsisisi ka na ba? Wala nang atrasan, di ba? Sayang, walang gamot para sa pagsisisi sa mundong ito. Paalisin mo na, lumabas ka na. Lumabas ka. Anong tawag-tawag? Sa gitna ng gabi, nag-aanyaya ng kaluluwa. Pasensya na, Ginoong Zhao. Ay naku, Liu. Tara, pumasok ka. Liu, sa tingin mo, kailan natin dapat ipagdaos ang kasal ng dalawang bata? Ano ang dapat gawin? Sa bagay na ito, Ginoong Zhao, ikaw ang magsabi, ako ay susunod. Gawin ang mga bagay na kayang gawin. Kung hindi kaya, kailangan gumawa ng mga kondisyon para magawa. Sa tingin ko, samantalahin ang magandang pagkakataon bago magtapos ang taon. Gawin na ito agad. Ang aking anak na babae ay hindi na bata. Sa ibang pamilya, may mga apo na sila. Tatay, ilang araw na lang, matagal na iyon. Nagmamadali tayong ayusin ito. Baka naman maapektuhan ang kapatid. Ha. Hindi naman. Nakahanda na ang dot sa bahay. Kailangan na lang bumili ng 3 pangunahing bagay. Maghanda ng ilang bagong damit. Si Xiao Zhao ay nag-aayos ng bagong bahay. Nagtatayo ng bagong kama at iba pa. Kung kailangan ng tulong, sabihin mo lang. Sapat na ang sinabi mo, Zhao Lauj. Sa kapatid, ako na ang bahala, hindi maganda. Zhao Lauj, tinatanong mo ako. Kapatid. Alainan. Kapatid, ikakasal ka na. Pumayag na si Sekretaryo Zhao. Tulad ng inaasahan mo, yung tao sa lungsod ay talagang bobo. Nainis talaga si Sekretaryo Zhao sa kanya. Kaya't ako at ang ate mo ay nagmadali na. Nagkakamali ka. Akala mo naglalaro ka ng mahjong. Saka iyon ay isang pagkakasundo agad. Hihi! At saka, hindi pa kami ni Chatres nakakain. Kagulat-gulat, kakaluto lang namin ngayong gabi. May kalahating kaldero pa nga. Sakto, habang uminom at nagkukwentuhan kami. Tingnan mo kung paano mo ihahanda ang kasal mo. Huwag masyadong matulog ng mahimbing sa gabi. Para hindi ka masyadong mag-alala. Hindi mo alam. Alam ko na, Ate San. Pumasok ka na, mainit pa ang sabaw. Ano bang ibig mong sabihin kanina, Biyanan San? Balak ni Roland na pumasok bago magtapos ang taon. Ito rin ang ibig sabihin ni Secretary Zhao. Iniisip ko pa nga, mag-ipon pa ng konti, para maipakasal si Roland sa amin. Matagal na rin ang plano namin na magsasama. Makasal din siya sa huli. Yao, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa formalidad na ito. Huwag ka ring makaramdam ng kahihiyan sa kanila. Pumasok na tayo. May 20 araw na lang bago ang bagong taon. Kung ang si Roland ay naglakas loob na pakasalan ako, isang mahirap. Kahit na hindi ako matulog o matigil, gagawin ko ang lahat. Para kumita ng sapat sa loob ng 20 araw. Para sa pinakamagandang kasalan sa buong bayan. Bukas, ipapadala ni Kuya Mami ang balita. Ako na ang tatanggap ng order para sa cabinet set. Huwag mag-alala kahit hindi ako kumain o matulog. Kailangan kong ayusin ang bagay na ito ng maayos. At dapat maging kasiya siya. Sige, tutulungan kitang ipahayag ito. Baka si Xia Owen ay natutulog na sa kanyang ina. Hindi ko alam kung nagising ba ang batang ito. Bakit walang ingay si Dahuang, parang may mali?
Sino iyon? Ay naku, ay naku, ay naku. Sabihin mo, ano ang pangalan mo? Ilan kayo sa bahay? Gaano kalaki ang lupa nyo? Sabi ko. Ang pangalan ko ay Zhang Erbiao. Tawag nila sa akin ay Biaozi. Ang bahay ko ay sa Erdao Yuzi. Tanging ang mga magulang ko at ako na lang ang natira sa bahay. Hindi ko talaga alam kung ilang ektarya ang meron. Huwag mo akong saktan. Ikaw lang ba? May kasama ka ba? May nagturo sa akin na gawin ito. Bibilangin ba itong kasama? Sino? Sabi ni Lian Hong, kaya mong magbigay ng 1,000 yuan na dowry. Siguradong mayaman ang pamilya. Talagang malaking sorpresa. Ikaw pala, mabilis akong naglalakad. Kailangan ko pang magpursige para makahabol. Sakay ka na, sasamahan kita. Sinabi mo na nga, kailangan magpursige para makahabol sa akin. Sasakay na ako. Hindi ka ba mas mabagal sumakay? Bahala ka na. Ay, nananakit ka na. Walang puso. Ipagkakatiwala ko ito sa akin, haharapin ko siya. Hindi pwede, natatakot ako na mapahamak ka. Sa ganito ka pa ring tao, iniisip mong pakasalan si Zhao Ming sa bahay namin. Anong panaginip yan, sira ang ulo mo. Ako si Zhao Ruolan, sinasabi ko sa'yo. Sobrang sobra. Hindi ka pa sapat. Ha ha ha. Hindi mo makukuha ang lalaki ko. Kaya't pinapagamit mo ang Zhang Erbiao para magnakaw ng dowry. Maghintay ka lang. May darating na huli sa'yo. Pero ayos lang din iyon. Hindi na kayo dalawa ang kailangan dito ngayong taon. Ang laki ng matitipid sa pagkain. Lian Hong, tama ba? Sumama ka sa akin. Ah, ayoko, wala akong ninakaw. Siyang nag-akusa sa akin. Hindi ka naman nahiyang masyado, di ba? Wala, ang galing nga. Ano ito? Mukhang hindi ito kailangan sa kombinasyon ng kabinet. Ang haba at ang taba. Para ito sa bagong kama na matutulugan natin. Tingnan mo, ito ay Western style na palasyo. Ito naman ay kombinasyon ng Chinese at Western na chic. Alin ang gusto mo? Sa tingin ko, pareho silang maganda. Basta matibay ang kama, ayos na yan. Sa totoo lang, isang kama lang naman. Basta makatulog, okay na. Huwag nang masyadong mag-isip. Sobrang bilis ng kasal na to. Walang bagong bahay. Talagang pinahirapan kita. Pero sa ngayon, hindi ko maibigay sa'yo ang bagong bahay. May kakayahan pa akong bigyan ka ng bagong kama. Zhao Ruolan o Zhao Ruolan. Tapos ka na, lubos ka nang nahulog. Hehe, walang anuman. Naisip ko pang mag-alaga ng ilang manok sa hinaharap. Para sa mga itlog na makakain. Huwag magmadali, sa pinakababa ay sa katapusan ng susunod na taon. Buburahin ang lahat ng bahay at muling itatayo. Ano ang gusto mo? Anong gusto mong ipagawa ko sa'yo? Dito, gawing mas malabnaw ang putik. Ay, tama, kapatid. Kakaibang nakalimutan kong sabihin sa'yo. May isang pamilya sa ating grupo na gustong magkaroon ng kabinet. Pero sabi niya, mas mabuti kung ang ibabaw ay gawa sa plywood. Maganda tingnan at madaling alagaan. Walang problema. Hindi mo kailangang tignan ang halaga sa akin. Mayaman sila. Tingnan mo, dumating na ang pagkakataon para kumita. Sobrang bait ni ate at ni kuya sa atin. Kailangan natin silang alagaan ng mabuti sa hinaharap. Kahit na maaga pumanaw ang mga magulang. Pero para sa atin, maganda naman. Isang-isa, may magandang pamilya. Walang kulang sa dot natin. Tanging pera para sa bunso na mag-asawa lang. Inilabas ng bunso lahat para sa mga magulang. Hindi tayo pinabayaran ng kahit isang sentimo. Ngayon, nahirapan ang bunso na makahanap ng magandang babae. Kaya tinawag ko kayong lahat ngayon. Ito ay tungkol sa kasal ng bunso. Talagang dapat pag-usapan. Ate San, ikaw na ang magsalita. Nakikinig kami. Naghihintay na magtayo ng pamilya. Tayo na mga ate. Hindi ba't dapat nating ayusin ang kasal ng bunso para sa mga magulang? Sisimulan ko, magbibigay ako ng 300. Ate, ang mga magulang mo ay nandoon sa likod at nanonood. Sinasabi nga na ang nakatatandang kapatid ay parang ina. Sa nangyaring ito ngayon, talaga bang kaya mong hindi ito pansinin? Paano ka makakatulog ng mapayapa? Ako, wala akong pera. At saka, ang bunso ay makakapagbigay ng 1,000 piso bilang handog. Mahalaga ba sa kanya ang mga ganito? Kung makapagbigay ka man ng kaunti, iyon ay tanda ng iyong malasakit bilang nakatatandang kapatid. Kahit na ang bunso ay mayaman, hindi mo maaring maging walang puso bilang nakatatandang kapatid. Ako,
Galit na ang asawa mo. Gusto mo bang makipag-usap sa kanya? Hindi na, hindi na. Naniniwala akong kayang kontrolin ng aking asawa. Alam niyo naman ang sitwasyon sa bahay namin. Hanggang dito lang ang kaya kong ibigay. Ito lang ang meron ako. Walang dagdag dito. At kung hindi dahil sa nakababatang kapatid, hindi ako papayag na hindi makagalaw. Ngayon, huwag mong asahang makakauwi ka na may kahit isang sentimo. At sinabi rin ng nakababatang kapatid, na lahat ng perang inilabas natin ngayon ay kanyang aalalahanin. At sa hinaharap ay ibabalik ng buo. Sa ganitong sitwasyon, mayroong malinaw na pagkakaiba. At isang matatag na kapatid. Kayo ay dapat magalak. Kung sa ibang pamilya, maaari tayong palampasin. Walang silbi ang iyong mga galaw. Saka, ito na lang ang 50 pesos ko. Hehe, hindi naman bobo si Yaudi. Alam niya kung sino ang nagbibigay ng marami at kaunti. Malamang may ideya siya. Sa araw na ito, masasabing tayo na mga ate ay nag-uusap para ipahayag ang ating saloobin. Kaysa sabihin na ito ay pagkakataon na ibinigay ni Yaudi sa atin. Kailangan maging malaking tao ang bunso. Alam nating mahirap magbigay ng tulong sa panahon ng kagipitan. Madaling magdagdag ng ginhawa. Pero may mga tao pa ring mas gugustuhin pang magdagdag ng ginhawa kaysa tumulong sa oras ng kagipitan. Ayaw nilang magbigay ng tulong sa panahon ng kagipitan. Sister, ako na ang bahala sa mga gamit sa kama ni Bunso. Sigurado ka bang hindi magrereklamo si Tatay Zong dahil dito? Hindi mangyayari yan, Ate Zong. Sige, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong to. Pero kung marinig ko mula sa bibig ni Ate Zong ang kahit kalahating hindi, huwag mong sisihin ako kung magalit ako. Hindi mangyayari yan, Ate San. Bunso, huwag mong isipin na palagi akong pabor kay Yaodi. Isipin mo kung paano tratuhin ni Yaodi ang tatlong makulit sa pamilya niyo. Alam ko yan, Ate San. Alaynan. Tingnan mo ang isip ko. Abala lang sa pag-iisip. Naiwan kitang giniginaw. Hindi ko rin inasahan. Na ganito kabilis ang sasakyan mo. Nakaupo ka ng maayos. Alaynan. Ihanda mo ang kamay mo sa loob ng aking coat. Sabay na yakapin mo ako. Alaynan. Ngayon, dahan-dahan akong magmamaneho. Kung malamig, sabihin mo sa akin. Naiintindihan ko. Noon, kapag pupunta sa bayan, parang napakalayo. Bakit ngayon parang napakalapit? Kutson. Sa panahong ito, tanging sa mga marangyang hotel lang makakakita ng ganitong kalaking luho. Bakit ka bibili ng ganitong karaming mga spring? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Yes, by the way, marunong ka bang mag-sewing machine? Marunong ako. Kaya't napagpasyahan kong ipasa sa iyo ang isang marangal na gawain. Salamat sa pagtitiwala. Siguraduhin mong magagawa ang tungkulin. Haha. Ngayon, lahat ng mga ate mo ay nagbigay ng pera. Kabilang na si ate. Haha, si ikatlong ate talaga ang hindi nagpatalo sa galit. Pero ayos lang, naiintindihan mo naman. Si ikatlong ate ay hindi lang gustong na maghiwa-hiwalay tayong lahat. Alam ko na si Biena ng panganay. Huwag kang mag-alala. Basta't ako at si Roland ay mabuhay ng masaya. Hindi mawawasak ang pamilyang ito. Ayos lang yan. Mabuti na lang at hindi mo na kailangang mag-alala sa loob ng maraming taon. Ang ganda ng suot na ito. Ito ang kasuotan ng aking ina na inihanda para sa akin. Sadyang dumaan ako para ipakita ito sa iyo. Walang masabi sa galing ng nanay natin. Lalo na't maganda ka. Ano man ang isuot mo, bagay na bagay. Masyado kang madaldal. Ito ay ang ibinayad mong dote. Matagal nang ibinigay sa akin ng tatay ko. Nakikita kong kailangan mo ng pera para sa kasal mo. Kaya ibibigay ko sa'yo. Kung hindi pa kailangan ngayon, huwag mo munang gamitin ang pera na ito. Ingat mong maingat. Talaga. Hindi pek. Ano ba talaga ito? Narinig mo na ba ang tungkol sa matres? Napakasarap ng kutson sa kama. Ikaw, isang karpintero. Kaya mo pang gumawa ng matres? Diyos ko, ano pa ang hindi mo kayang gawin? Sabi ko na ibibigay ko sa'yo ang pinakamagandang kama sa kasal. Siyempre, kailangan kong tuparin iyon. Sobrang ganda na ng ginawa mo. Si Zhao Ming, ang mahirap na batang iyon, ay nakakaangat sa anak ng sekretaryo. Siguradong siya ay nakisama. Sa tingin ko rin. Gusto.
bumaba ka rin at subukan. Ate, nasaan ka? Ah, nakaabala ba ako sa inyo? Wala, Ate San. Walang problema kahit na maistorbo. Sali anyway, ikakasal kayong dalawa sa makalawa. Marami kayong oras na walang istorbo. Sige na, wag ka na ring tumawa. Kayo na dalawa ang kukuha ng lisensya ngayon. Sabay na rin sa department store sa bayan. Bumili ng Shanghai watch para kay Roland. Si Roland ay ikakasal sa pamilya natin. Hindi naman pwedeng walang idadagdag. Para lang pagtawanan ng iba. Tingnan mo ang mga kasangkapan dito. Ang ukit at ang lihim na kandado. Tiyak na ito ay kayamanan na mahirap makuha sa nakaraang buhay. Tunay na obra ng mga artisa ng Xiangshan. Lahat ito ay mga walang halaga na relikya. Ang kahoy na ito ay tiyak na tunay na huang huali. Kasama ang husay ng tongsya na ito. Sa mga susunod na henerasyon, magiging napakamahal na pambansang yaman. Kuya, paano mo ibebenta ang mga kasangkapang ito? Alin ang nagustuhan mo? Yung mesa na ito. 100 yuan. Kuya, seryoso akong bibili. Pwede bang 20? Bibili ka nitong mesa na may oktagon. Ito ay gawa ng mga taga-Xiangshan. Para kang bumibili ng gulay. 20 yuan, tanging pambili lang ng mga sirang bagay. Matutulungan pa bang ayusin ang mga sirang ito? Kuya, 5 piraso lang ito, 20 yuan. Kahit sirain, tatanggapin ko na, ayos ba? Kung hindi, aalis na ako. 2 lang ang maximum. Kung gusto mo, pili ka. Pero pagkatapos bayaran, walang balikan o paghingi ng kapalit. CJ. Salamat, kuya't iha. Salamat, kuya't iha. Walang anuman, nakababatang kapatid. Karapat dapat si kuya't iha. Basta't maganda ang buhay ninyo ni Yaodi. Kahit gaano pa karami ang ginagawa ni si Jai, masaya na ako. Lan-er, kumain ka na muna ng konti para may pang-aliw. Ang dami mong ginawa ngayong araw. Nanay. Nakalimutan ko pang ang kumain ng almusal. Anak, ang bait mo talaga. Malapit ka ng mag-asawa, alam mo na iyon. Dapat maging maingat sa pakikitungo sa tao. Huwag ka nang maging padalos-dalos tulad ng isang dalaga. Naiintindihan ko, Itay. Itong 200 piso ay pera na ibinigay sa iyo ng itay at nanay bilang pondo. Ay save mo ito. Huwag ipaalam sa batang iyon. Hindi na kailangan, itay. Kaya namin kumita habang bata pa kami. Sabi ko sa'yo, hawakan mo ito. Salamat, itay. Ate, anong nangyari sa'yo? Wala, nausok lang. Bunso, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Hindi ko akalain na may ganyan kang talento. Ang kapal ng kutso na ito. Madaling ayusin sa taglamig. Paano naman matutulog sa tag-init? Ito ay isang single mattress. Baligtarin mo, ito ay malamig na banig. Bunso, pagkatapos ng bagong taon, gumawa ka ng matres para sa ate mo. Sige, hintayin mo na magbukas ako ng pabrika pagkatapos ng bagong taon. Kung gusto nyo, bumili kayo ng ilang kama. Pero huwag kalimutang magbayad ayon sa presyo. Enye. Hahaha. Hindi na maaga. Bumalik ka na kay Roland. Hahaha. Mula nang makilala kita ng 15 taon. Ngayon ka ang pinakamaganda. Sumamba sa langit at lupa. CJ. 2 baw sa mataas na silid. Mag-asawa, baw. Hahaha. Halikan mo. Hahaha. Ihain na ang pagkain. Ang kutso na ito ay sili. Hindi mura ang foam mattress. Pero maganda ang gawa ko. Para sa taglamig at tag-init. Hindi ito nagkakalayo sa imported. Ang galing mo talaga. Ang batang ito ay sobrang husay. Kahit pa personal na mag-ayos ang kuya ko. Di pa rin siguro kasing ganda nito. Sabi ni Tio Han na nagbibiro siya. Tio, bakit ang dami mong lipstick sa mukha, hahaha? Itong batang ito. Hahaha. Masyadong kuripot ang nanay ko. Ako na lang ang magbabayad para sa kanya. Ako ang iyong tiyuhin.
Maaari ba akong humingi ng pera sa'yo? Ilagay mo na yan. Sabi ko na, ang tito mo ay isang taong malaki ang ginagawa. Kaya ba niyang mawala sa ganitong maliit na pera? Talagang nagbago ka na. Naging hindi matapat. Pwe, ano nang sinasabi mo tungkol sa tito ko? Hey, kung magiging matapat ka lang. Matatanggap mo pa ang napakagandang asawang tulad ni tita ko. Tama na, tama na, tama na. Bata, bata. Anong iniisip mo? Hihe. Asawa, pakinggan mo ako. Hindi mo ako pinapansin. Ngayon, ang kutso natin ay talagang maganda, di ba? Sabi ng lahat na nakakita, maganda ito. Hindi kita niloloko, di ba? May nagpa-reserve sa akin ng 2 kama. Kahit si Master Lin, ang guro ko, nagtatanong pa kung paano gawin. Haha, ang galing ko, di ba? Wow, ang galing mo talaga. Kaya plano kong magbukas ng isang pabrika ng mga kasangkapan pagkatapos ng taon. Mag-produce pa ng mas maraming kama na may memory foam. Suportado kita. Tita at tito. Bakit hindi niyo ako tinawag? Anong tawag? Kakauwi lang din namin. Kumusta ang tulog niyo kagabi? Magpahinga ka muna. Dito, ako at si tito ang bahala sa'yo. Sobra naman yata si tita. Hindi masyado, hindi masyado. Si Zhao, ang sekretaryo, ay nagbigay ng napakabigat na dote. Hindi rin tayo pwedeng magpakita ng kawalang galang. Sa pinakamababa, kailangan nating magmukhang maayos. Makinig ka sa Ate San, Mrs. Sige, titingnan ko ang lugaw sa kaldero. Ha ha ha. Parang hindi maayos ang kapatid ko ngayon ah. Siguro may magandang balita siyang natanggap. Kuya, talagang tinitingnan mo yung batang yun na parang pagkain. Matagal lang naglalakad ang tatay natin sa mga lugar na ito. Hindi pa siya nagkamali sa pagtukoy ng tao. Higit pa dyan, kahit si Tio ay bumalik kagabi. At hindi mapigilan ang papuri sa batang yun. Hindi ba't ito na ang nagsasabi ng lahat? Marahil ang tatay natin ay isang matalinong tao. Laging may isang pagkukulang. Tungkol kay Tio Segundo. Baka kagabi sobra siyang uminom at nagsalita ng hindi seryoso. Huwag mong paniwalaan. Kahapon sinabi mo kay kuya na magtayo ng pabrika ng Webles. Totoo ba o hindi? Itay, Tio Segundo. Siguradong magtatayo tayo ng pabrika. Ngayon, marami akong natanggap na mga order para sa kombinasyon ng mga kabinet at matres. Nakatuon lamang ito sa akin. Kahit na walang tigil ang aking trabaho, hindi ko pa rin ito makaya. Ngunit hindi pa handa ang mga kondisyon. Anong mga kondisyon ang kailangan? Huwag nang pag-usapan ang mga lugar, tauhan at pondo. Ang pinakamahalaga ay ang mga patakaran at direksyon mula sa itaas. Kahit na ang mga patakaran ay bahagyang lumuwag ngayon. Mag-ingat ako. Hindi tayo matutumba. Nandito si Kuya. Pwede bang gawin mo ang pabrika na ito sa pangalan ng baryo? Sa pangalan ng baryo? Paano ang pagmamay-ari? Hindi pa na itatakda ang lahat. Kapag naging malaki at matagumpay si Xiaoming sa pabrika. Sa oras na iyon, magbabantay ang mga maninilip na lumilipad na eroplano na parang mga lamok. Baka hindi na makahadlang pa. Sa ngalan ng pagkuha ng mga tagasunod, pwede ka bang humingi ng tulong sa ilang tao? Pwede naman ang tatay. Kaso, kakalabas lang ng aking karpintero. Sa maikling panahon, mukhang mahihirapan na may gustong magpa-mentor. Hindi ito mahirap. Bibigyan kita ng ilang matatalino at masisipag na mga bata. Walang problema dyan. Salamat, Itay. Walang ibang sinasabi ang pamilya kundi pamilya. Kapatid, napakagandang manugang ang nahanap mo. Sa hinaharap, baka mas mataas pa ang kanyang tagumpay kaysa sa iyo. Ako ay isang simpleng barangay na opisyal na nagbabantay sa aming bayan. Ano ang maaring makamit? Ngunit sa mga nakababatang henerasyon, si Xiaoming ang nangunguna. At si Rulan ay swerte. Nakahanap ng isang napakapotensyal na batang lalaki. Mabuti ba siya sa iyo? Mabuti naman siya. Ngayon, ang iyong ama at ang iyong pangalawang tiyuhin ay puro papuri sa kanya. Huwag mo siyang palakihin ng palakihin. Hayaan mong umupo siya sa ulo mo. Inay, anong sinasabi mo? Magkaibigan lang tayo. Kapatid na lalaki, maganda ang kama mo. Kahit sa mga malalaking lungsod sa timog, wala kang kawangis. Lalo na yung unan. Mas komportable kaysa sa simpleng spring bed. Kapatid, kailangan mo rin gumawa ng isa. Siyempre, kailangan ng malaking pera dyan. Pera, hindi naman iyon ang pangunahing problema. Ang problema ay wala akong oras ngayon. Maraming tao ang nag-order sa akin nitong mga nakaraang araw. Nagsimula sa 800 pesos. Kasama na ang materyales. Hindi ko na kayang tanggihan. 800 pesos. Unahin kong ibalik ang pangalawang kapatid mo. Pag-usapan natin ito mamaya. Sige, okay lang. Ate, ingat ka sa pag-uwi. Biyanan, alam kong gusto niyo ng tulong mula sa ate ko. Naiintindihan ko. Pero hindi ganito ang paraan ng pagtulong niyo.
Magkano ang kulang, sabihin mo lang sa akin ng diretsyo. Babayaran ko ng dahan-dahan. Kung walang tulong, talaga namang sakto lang. Kasi ang respeto, hindi pwedeng pekin. Susuriin ko ang gastusin isa-isa. Huwag kang mag-alala. Talagang nandito ang gastusin. Son Mingji. Ang pinakamahusay kong kasanggana na natanggap ko pagkatapos ng 3 taon sa nakaraan. Ang pinakamatapat na pangunahing disipulo ng imperyo ng negosyo. Sa pagkakataong ito, lumitaw siya ng maaga. Sabihin mo na, anong meron ka? Walang malaking usapin si Mingji. Gusto ko lang tumulong. Kaya kong magtiis ng hirap. Kung hindi mo sasabihin ngayon, huwag mo nang sabihin yan magpakailanman. Huwag, Mingji. Gusto kong maging estudyante mo. Matututo ako sa iyo ng pagiging karpintero. Sige, tatanggapin kita. Guro, nandyan ka. Babalik ako ngayon para ihanda ang regalo ng pagiging estudyante. Hindi na kailangan ng mga formal na seremonya. Hindi pwede, sabi ng tatay ko. Hindi dapat kalimutan ang mga kaugalian. Mas matanda itong batang ito kumpara kay Yaodi, di ba? Walang problema kay Yaodi na tanggapin siya. Kung susundin ang henerasyon ng tatay, talagang mas bata siya kay Yaodi. May isang henerasyong agwat. Kapag tinanggap na bilang disipulo, wala nang problema. Nang tawagin niya ng ganito, pakiramdam ko biglang akong tumanda. Haha. Huwag mong kalimutan. Naging master na ako. Ikaw naman ang naging master na Mrs. Haha. Ha, anong sinasabi mo? Haha. Sabi ng tatay ko, kailangan pumili ng magandang araw para mag-aral. Maghanda ng mabuti. Bakit ka bumalik? Kakaalala ko lang. Hindi ko pa natatapos ang trabaho. Tama nga, may bahay pero walang pamilya. Kailangan ng tao para matawag na tahanan. Anong uri ng diwata ang hindi pa nagpapakita? Ikaw ang diwata. Haha. Alam mo ba? Paglipas ng ilang taon, ang diwata ay magiging salita ng papuri. Karamihan sa mga babae, hindi sapat ang kakayahan para maging diwata. Tapos na ang lahat sa bahay. Pumasok na tayo sa loob. Panahon na para suriin ang kalidad ng kutson. Suriin ang kalidad ng kutson. Ano ba, ang sinasabi ko ay pumasok tayo at manood ng telebisyon. Walang tatalo sa ganda mo kumpara sa telebisyon. Huwag kang magulo, sabi ng nanay ko matulog tayo ng maaga, mag-ingat ka. Huwag matulog ng sobrang mahimbing. Baka may magnanakaw na kumuha ng mga regalo. Mukhang ganun nga. Huwag ka nang mag-alala. Naibigay ko na ang pera panghanda kay Kuya San. At saka may utang pa tayo kay Kuya San na 120 yuan. At sa ilang mga ate na 650 yuan. Kaya bayaran na natin lahat ng pera nila. Maliban sa dowry. Mayroon pa akong higit 400 yuan na nakatago sa kahon. Wala nang kailangan. Iwanan na lang para sa emergency. Sige, nakikinig ako sa'yo. Ate, magdadala ako ng 2 isda para kay Guro sa bagong taon. Si Mingji, hindi pa nga nag-aral sa Guro. Masyado pang maaga ang regalo mo. Hindi pa maaga, Guro. Kaka-recent lang ng huli sa fish pond. Palaging inaalagaan sa tang. Sige, ayos. Ito na ang pasasalamat sa pagtanggap sa iyo bilang estudyante. Huwag ka nang gumastos pa sa hinaharap. Kung may oras, pumunta ka na agad. Mas mahalaga na matuto ka pa ng mas marami mula sa iyong master. Sige po, salamat. Anong gagawin mong trabaho ngayon, master? Sa huling araw ng taon. Anong gagawin mo? Bumalik ka na rin. Magdiwang ka ng payapa at masaya. Sige po, sir. Maligayang bagong taon, sir. Kung ayaw mong gumawa ng Noche Buena, kumain ka na lang dito. Iyan ay ipinadala ng nanay ko. Sana all, maganda ang sulat. May pagkamaarte. Siyempre, ang nanay ko ay isang dating Sidinans. May mataas na edukasyon. Hindi kami pareho ng nanay ng kuya at ate ko, Jitsen. Hindi mo naman ako kinainisan, di ba? Saan ka naman nakakuha ng ganyang ideya? Dapat pa nga akong magpasalamat sa nanay natin na ikaw ay nandito. Ang ganda ng buhay na ito, napakasariwa. Huwag ka nang mag-isip ng marami. Mamaya, dadalhin kita sa puntod para magsunog ng papel. Para makita ng mga magulang ang kanilang mahal na manugang. Maging masaya tayo. Sige, maghahanda na ako. Tay at nanay, ako si Roland. Nandito ako para sa inyo.
Ngayon gabi, wag na tayong pumunta sa nanay ko para kumain ng Noche Buena. Ako na ang magluluto para sa'yo. Sige, ipapakita ko rin ang aking galing. Gagawa ako ng water-boiled fish para sa'yo. Maghugas ka ng kamay, pupunta ako magpaputok ng paputok. Tara na, kakain na tayo. Ay, sobra na akong gutom. Malapit na ang bagong taon, boss. Magsalita ka naman. Sa bagong taon, mag-set tayo ng maliit na pangarap. Maging milyonaryo. Sisikapin ko. Magkaanak tayo. Sa susunod na taon, magdiwang tayo bilang isang pamilyang tatlo. Pwede yan. Ha ha ha. Gusto mong kumain? Bukas gagawa ako para sa'yo. Yung isda ay may sobra pang kalahati. Ang dami ng mantika sa lutong ito. Kailangan nating magtipid. At saka, sa unang araw ng bagong taon, kailangan kumain ng dumpling. Anong palaman ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang pakete. Hindi ako mapili sa itlog na may chives. Okay lang sa akin ang labanos at tofu. Ah! Ang ganda ng misis ng guro. Sobrang swerte ng guro. Hindi ka makakapasok sa pintuan ng hindi pamilya. Kapag nakilala na, tiyak na. Parang buhay ang ibinibigay niya sa'yo. Master, sinabi ng tatay ko, kapalit ng seguridad. Lahat ng seguridad, sinabi ng master ko, kapalit. Ang ikalimang araw ng bagong taon ay magandang araw. Itinakda ang seremonya ng pagtanggap sa master sa araw na iyon. Pwede ba, sa tingin mo? Kahit anong araw, pwede. Pero magsimula tayo mula sa ikatlong araw. Kung may oras ka, dumaan ka na agad. CJ, boss. Sumakay ka, bubuhatin kita. Hindi na, kaya ko nang maglakad. Bilis, sumakay ka, waterproof ang sapatos ko. Tingnan mo. Ganoon kaalaga ng bayaw sa nakababatang kapatid. Talagang nakakainggit. Ano bang ibig sabihin nito, Itay? Matagal na tayong nandito. Wala pa tayong nasabi. Yung mahirap na bata, dumating na. Pero siya pa ang nauuna. Bawasan mo ang pagsasalita. Maraming gustong gumawa ng kalidad na kasangkapan at kama para sa kasal kamakailan. May mga tao mula sa lungsod na nagtanong sa akin tungkol dito. Pero algunos de ellos solo tienen bonos del gobierno en sus manos. As que quiera preguntarte. Si pueden usar los bonos del gobierno como efectivo. Bonos del gobierno. Los bonos del gobierno, la herramienta para hacer fortuna diang baiwan. Ahora mismo, esto es solo papel basura que nadie quiere. Pero en un futuro cercano, ser un oro que se dispara de valor. Es un tipo de bono emitido por el Estado. Sinasabi na ang interes ay 15% o ganoon. Ngunit noong una, walang gustong bumili. Nang makita ng mga nakatataas na hindi natapos ang tungkulin, diretso nilang ipinasa sa bawat unit at individual. Kaya maraming tao ang maihawak. Kahit papaano, mayroong 300 o 200. Gustong ipasa sa iba. Ngunit walang gustong tumanggap. Basta mahanap mo lang dito. Dahil sa respeto sa'yo. Tinatanggap ko na rin ang treasury bond. Sige, kung gusto mong tanggapin. Babawin ko na lang sa pamamagitan ng 5% diskwento. Sundin ko ang utos ng tatay ko. Pero baka sabihin nilang nakikisawsaw ang iba sa diskwento na ito. Sino nang may lakas ng loob na magsalita? Ang mga treasury bonds sa kanilang mga kamay ay parang patay na pera. Kung tatanggapin mo, malaking pabor na iyon. Sino ang magtatangkang magsalita? Hayaan siyang lumapit sa akin at magsalita. Hindi na kita pahahabain. Magsimula ka na at bumati sa iyong guro. Hindi na kailangang palitan ang mga magulang. May inihanda ang pamilya. Babalik kami ni Roland para kunin lang. Isang biyahe pabalik. Maraming hindi kailangang lakarin. Mabilis, kunin mo na. Ay! Hahaha, ikaw rin ay dumating na. Nga, naglakad ako papunta rito. Mukhang maganda ang mood ng guro ngayon, ha? Hindi ko alam kung peke lang ba ito. Ang dami ng mga batang dumating. Tiyak na hindi nagtipid sa red envelope ang master, haha. Walang ibang tao ngayon dito. Ako ang matandang ito, may magandang balita ako. Ganito kasi, bago ang taon. Nakarating na si Director Chen mula sa construction station sa akin. Gusto niyang ako ang mamahala sa proyekto sa malaking auditorium ng baryo. Naglaan ako ng oras para tingnan ito. Hindi maliit ang workload ng proyektong ito. Hindi rin maliit ang hamon. Dagdag pa na si Ginoong Chen ay paulit-ulit na bumisita. Kaya't pumayag na ako. At maganda ang mga napagkasundo ang kondisyon. 5 piso ang sahod sa isang araw. Kasama na ang pagkain at tirahan. 5 yuan isang araw ay sapat na para magalit ang mga kapatid na lalaki. Ngunit hindi nila alam.
Ang kita mula sa isang set ng kombinasyon ng kabinet ay higit sa daan-daang. Lalo na ikaw, Zhao Ming. Kakakasal mo lang. Siguradong may utang ka na marami. Magsimula ka ng maayos at makipagtulungan sa akin. Sa loob ng 6 na buwan, mababayaran mo na ang lahat. Master, huwag kang magalit. Gusto kong subukan ito mag-isa. Kung talagang hindi ko kaya, babalik ako para humingi ng tulong. Kailangan mo rin akong alagaan, di ba? Huwag mong isipin na dahil nakabenta ka ng isang set ng webless, akala mo ay kaya mo nang magtagumpay sa lahat. Ikaw, hindi ka titigil hanggat hindi ka nabangga sa pader. Hintayin ko na yung araw na masagasaan mo ang pader. May dala na akong pera. Punta tayo sa tindahan bumili ng prutas at dalhin natin. Tama, bumili na rin tayo ng kaunting asukal. Sige, tara. Haha. Maglagay pa tayo ng marami. Haha. Pwede ba si Arwen pumunta sa bahay ko tuwing bagong taon? Ayaw, ayaw. Tito, mananakit ka. Hindi mananakit ang magulang. Kahit ayaw mo, kailangan mong pumunta. Bata pa siya. Bakit ka ganun ka-agresibo sa kanya? O, wag nang umiyak, wag nang umiyak. Mayroon ka bang mga larawan? O guhit ng kombinasyon na kabinet? May mga nagtatanong tungkol dito. Sa mga nakaraang araw. Ngunit dahil hindi makita ang aktwal, hindi na ito napag-usapan. Ito ang deposito na ibinigay ng tindahan para sa mataas na uri ng kombinasyon na kabinet. Kapatid ng ate, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi mo ba sariling pera to? May pera pa sa bahay. Huwag kayong laging nag-iisip na tulungan ako. Talagang hindi, tingnan mo ang mga bakas dito. Makikita mo pa ang nilalaman ng resibo na isinulat ko. Tamang-tama, gagawa ako ng ilang katalogo. Mag-iwan ako ng isang kopya para sa iyo. Kaya't magmadali kang gumawa ng paraan para kumita. Mas mabuti kung mas mabilis. Kaya mo pang tumanggap ng mga treasury bond. Iyan ay parang mainit na patatas. Huwag kang mag-alala, bayaw. Kung may gumagamit ng treasury bond sa inyo, as deduct ito sa 78%. Ang natitirang halaga ay para sa iyo. Naiintindihan mo ang flexible na paghawak. Kung sakaling talagang ang makuha natin ang dami ng mga treasury bond sa hinaharap, baka mag-devalue ito at maging papel lang. Pero hindi naman magpapalala hanggang sa umabot sa isang tiyak na bilang. Agad ko itong aayusin. Basang-basa na ang sapatos mo. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Walang problema. Ganito pa, may dala pa ako. Sobrang hirap naman yan. Masyadong maliit na bagay. Basta't isang tao lang ang mababasa, ayos lang. Kaysa dalawa ang mabasa, umupo ka lang at huwag gumalaw. Pupuntahan ko ang tubig para ipababad ang mga paa mo. Asawa, sabay tayong magbabad. Huwag sayangin ang mainit na tubig na ito. Ngayon, dumadami ang mga order. Kailangan nating ganap na paghiwalayin ang proseso ng kombinasyon ng kabinet at Simmons. Ito ang kinakailangang daan patungo sa pabrika ng hinaharap. Narinig ko mula kay Itay na handa kang tumanggap ng mga treasury bond bilang bayad. Kuya, dapat mong alam kung ano ang tawag sa treasury bond na to, di ba? Kuya, alam ko na. Maghahanap ako ng paraan para ayusin to. Hindi naman talaga malaki ang mawawala. Kung ganito nga, gagawin kong katulad ng sa inyo ang kama ko. 800 na treasury bonds. Dagdag pa ang 40 piso na pera. Kuya, magkapamilya tayo. Kung hindi na lang sana ang 40 piso na pera, tatanggapin ko na lang ang 800 piso na bond sa gobyerno, kasama na ang trabaho at materyales. Anak ni sister-in-law, talagang hindi ka nagsasabi ng mali. Kung si Rulan ay ikakasal sa'yo, isang biyaya iyon sa kanya. Kuya, ano ba ang sinasabi mo? Bakit naman masasabi kong biyaya ko iyon? Sige, magpapahinga muna ako, mag-usap na kayo nyo. Hey! Sa wakas nakuha ko na ang lutuan para sa'yo. Ikaw na ang magpapakita ng galing mo. Ikaw ang magluluto, ako ang magdadagdag ng kahoy. Patingnan natin sa kanila ang galing mo. Tingnan niyo ang husay ng bayaw ko. Habang nakaupo si Rulan at ang asawa niya. Magaling ang ginawa mo. Masarap. Maaari ba akong pumunta sa bahay mo ng ilang araw, maliit na biyenan? Palagi kang welcome. Hihi. Umalis na ako. Boss Wu, gusto kong kumuha ng litrato. At maraming kuha. Gumawa ng magagandang album.
Kukunin mo ba ang malaking negosyo na 80 yuan? Tara na. Ate, maligayang bagong taon. Ako ito, sariling alaga. Sariling at Sara. Maliit na pasalubong lang. Walang anuman. Oy, Master Xiaozhao, pumasok ka na. Nasa bahay ba si Director Zhou? Wala siya sa bahay. Bakit, may kailangan ka sa kanya? Hindi naman. Bumisita lang ako. Una, para magpasalamat. Pangalawa, gusto ko sanang humingi ng pabor kay ate. Naghahanap ako ng tao para kuhanan ng promotional photo ang cabinet set. Ganun ba, basta kuha lang. Ginoong Xiaozhao. Talagang mataas ang kalidad ng set na ito ng mga kabinet. Matibay din ang kalidad. Sa mga nakaraang araw, tuwing may bisita sa bahay, puri sila. Nais nilang magkaroon ng isang set. Si Ate Huang, lalo na, ay talagang interesado sa set na ito ng purong handmade na kabinet. Bagay din ito sa mga tao tulad mo. Sa karaniwang bahay, hindi ganito kaganda ang epekto. Gurok Xiaozhao. Bilang karagdagan sa hanay na ito ng mataas na kalidad na kasangkapan. Ano pang mga kasangkapan ang kaya mong gawin? Inaasahan ko ang tanong na iyan. Ate Huang, hindi ko kayong itinatago. Kakatapos ko lang magpakasal. Wala akong maibigay sa asawa ko. Kaya't nag-isip ako ng mabuti para makagawa ng kama para sa kanya. Gumawa ako ng kasamang matres na sili. Pwedeng gamitin sa taglamig at tag-init. Naantig ang asawa ko. Sabi ng mga kamag-anak na dumalo sa kasal, maganda ito. Maraming tao ang humiling sa akin na gumawa ng set para sa kanila. Totoo yan. Saktong-sakto. Bibigyan ko si Master Wu ng mga larawan sa bahay tungkol sa kama mamaya. Ningning, kung interesado ka, pwedeng sumama sa akin para makita. Maaari bang gawin ito? Walang problema, Ningning. Ikaw ang aming karangalan na makadalo sa aming bahay. Sige, mag-aayos na ako at sasama na sa iyo para makita. Alin ang susuotin? Why, Ate Huang? Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Akala ko si Xiaozhao ay kapatid mo. Tingnan mo ang isip ko. Dapat naisip ko na ito. Asawa ng direktor ng opisina ng Shui. Kailan ba? Naging tahimik na umakyat sa mataas na sanga. Gurok Xiaozhao. Kailangan ko ring mag-order ng isang set ng kama. Kasama ang kama at kutson. Sige, Ate Huang. Tia, yung tao na dinala ng tiyo mo, ikaw ba ang nagpakilala sa kanya? Siyempre, hindi. Hindi ko siya kilala. Malakas talaga ang iyong tiyo. Kahit ang tatay ko ay tinitingnan siya ng may paggalang. Kuyan Kian, anong ginagawa mo sa lungsod? Nasa isang pansamantalang posisyon sa pabrika kung saan nagtatrabaho ang tatay ko. Kita lang ay mahigit 40. Halos hindi na makabayad. Walang kahit anong meron sa bagong taon. Tiyo, ikaw naman. Noong mga nakaraang taon, tumutulong ako sa serbisyong serpentina. Sa buong taon, mga 4 hanggang 5 buwan lang akong abala. Pagkatapos ng bagong taon, hindi na ako magpapadala pa. Maayos na tutulong ako sa iyong tito. Gagawa ng mga maliit na gawaing tahi at ayos. Babayaran ka ni tito ng sweldo. Hihi! Anong klaseng sweldo ang sinasabi mo? Lahat ng kinikita ko ay para sa tiya mo. Sino ang maniniwala, ano ang dapat ihanda para sa seremonya ng pagtanggap ng guro sa susunod na araw? Hindi na kailangang maghanda ng espesyal. Napakasimple ng seremonya ng pagtanggap ng guro para sa mga karpintero. Kadalasan, yumuyuko lang. Mag-aalay ng tsaa, pero wala tayong ganung tasa. Maaari na ring hindi na mag-alay ng tsaa. Ay, tiyo. Marami ng tao ang sumasamba sa iyo bilang guro. Hindi lang marami, kundi mga mabubuting tao pa. Sila mismo ang lumapit sa akin. Inirekomenda ng asawa ng ate ko. Mayroon ding inirekomenda ng biyanan. Mga disipulo ng pintuan. Hindi ka na ba magiging tangseng? Kian, bakit hindi ka rin mag-aral sa akin? Hindi para sa iba. Ayaw ko lang maging sitang sanzang. Kung mag-aaral man ako, ay sa kanyang biyanan ko pa. Matutunan ang mga kasanayan ng babae. Kamakailan lang. Talagang marami na siyang natutunan na bagong kasanayan. Sa pag-aaral sa Grandmaster. 2 beses na pagyuko sa guro. 3 beses na pagtanaw sa guro. Tumayo ka na. Kayo na ilang tao ay pumasok sa pintuan ngayon. Ayon sa panahon ng apprenticeship, kailangan ninyong maghintay ng 3 taon bago makapagsanay. Ang ibang tao ay tumatanggap ng mga estudyante. Sa panahong ito, pagkain at inumin lamang ang ibinibigay. Walang sahod kung walang trabaho. Magkakaroon ako ng kaunting pagbabago. Basta't makapagtrabaho kayo. Bibigyan ko pa rin kayo ng sahod. Isang prinsipyo lamang. Isang napakahalagang prinsipyo. Iyon ay kaligtasan ang una. Elektrikong pang-ukit, palakol, lagari. Lahat sila matalim at hindi nakikita ang panganib. Kayo ay dapat magpakita ng paggalang. Ang pag-unawa sa mga kasangkapan ay dapat kasing lalim ng pag-unawa sa sariling kamay at paa. Kapag nahawakan mo, malalaman mo agad ang lalim nito. Ito ang unang aral na itinuturo ko sa inyo. Tungkol sa pagkilala sa kasangkapan.
Anong nangyayari? Ano ito? Nawala na ang 500 yuan. Walang anuman, kapag naubos, mag-iisip ako ng paraan, huwag mag-alala. Baka may nangyari na sa kanya. Ano namang nangyari? Baka nagbuntis na ako. 10 araw o kalahating buwan pa lang ang nakalipas. Anong makikita sa ospital? Sayang lang ang pera. Huwag mag-overthink. Bukas pupunta na tayo sa ospital para magpatingin. Mas may otoridad ang doktor kaysa sa atin. Dapat magtiwala tayo sa doktor. Ano man ang nangyari noong nakaraan, ako lang mag-isa ang nagpasikat. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang makaranas kayo ng kahit anong paghihirap. Totoo ngang nagdadalang tao ang iyong asawa. May sakit bang puso, high blood pressure, at B? Doktor, may kasaysayan ba kayo ng chronic illnesses at hereditary diseases? Mga chronic na sakit at kasaysayang pangkalikasan. Wala ba kaming kailangang pag-ingatan sa hinaharap? Sa unang 3 buwan, ang importante ay mapanatili ang pagbubuntis. Ang pinaka-importante ay ikaw. Kontrolin mo ang sarili mo. Sa unang anak ni Rulan, hindi ko maaaring hindi sumama para alagaan. Inaasahan mo bang magagawa mo, lalaki ka naman? Sa nakaraang buhay, si Liu Wen ay mahilig maglaro. At hindi sinasadyang nadulas at nahulog sa tubig, nagkasawi. Ito ay naging isang sakit na hindi kailanman maiiwan ng pamilya ni Sanjay. Napakaganda, si Sanjay ay dinala si Liu Wen sa bahay namin. Hindi lamang niya maaalagaan si Rulan, kundi pati na rin na walang laban ay ganap na nailayo si Liu Wen sa ilog na iyon na kumitil ng buhay. Nabasag ko na ang buhol na ito. Sige na, actress. Muling mahihirapan ka na naman. Bakit ka makikipag-ayos sa akin? Si Rulan ay anak din ng aking kapatid na lalaki. Huwag mo nang pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na yan. Magpahinga ka ng maayos. Ako na ang magpapabatid sa mga magulang natin. Tingnan mo, ang bunso kong kapatid ay sobrang maalaga sa iyo. Magkaanak ka sa kanya ng isang malaking batang lalaki o isang malaking batang babae. Nanay, si Yaozhao, anong nangyayari at nagmamadali ka? Nanay, si Ruan ay buntis na. Anong sinabi mo? Ay naku, kayong mga bata. Ang malaking bagay na pagbubuntis na ito, wala man lang paghahanda. Kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay agad. Nanay, nandito na ang ate ko. Siya na ang bahala kay Rulan. Maaasahan mo siya. Kailangan ko ring tingnan. Sama ka sa akin. Babalik kita mamaya. Ngayon, iwasan mo ang labis na kalungkutan o kasiyahan. Kailangan mong panatilihing kalmado at matatag ang iyong pakiramdam. Huwag masyadong malungkot o masaya. Naintindihan ko, ma. Kung may kailangan ka, kung may gusto kang kainin, huwag matakot gumastos. Hayaan mo siyang bumili. Tapos na, ma. Ay naku, talagang maghihirap ang anak ko. Sige na, ma. Magiging panganay na siya sa katapusan ng taon. Kailangan agad maibenta ang 6 na set ng kabinet at 10 set ng mattress. Kahit na ang pagkuha ng ibang tao ay maglalantad ng teknolohiya, hindi naghihintay ang magandang pagkakataon. Kailangan ng bihasang manggagawa. Uncle Cheng, basta't handa kang tumulong. Ang bayad ay ayon sa halaga ng pera sa ibang bayan. 1 araw ang kabayaran. Buwan ng buod at ibibigay. Hehe, sino ba tayong dalawa? Magkapit-bahay na ng maraming taon. Hindi ba ako makakapagtiwala sa'yo? Bukod dito, balak kong kumuha ng isa pang tao para makasama. Pero sa kabuuan, tiyak na ikaw ang pangunahing tao para sa akin. Nasa akin na ang lahat. Kahit gaano pa man ako magsikap, kailangan kong alagaan ang aking kalusugan. Kung ganito ang mangyayari, paano pa aasahan ni Rulan at ng mga bata ang iyong tulong? Huwag kang mag-alala, Ate San. Nakapagdaan na tayo sa pinakamahirap na bahagi. Kakatanggap lang namin ng 3 set ng mga kabinet ngayon. Nabayaran na ang mga utang. Hindi lang nito pinunan ang naunang kakulangan sa pagbili ng plywood, kundi nagkaroon pa ng sobra na 1,000 pirasong treasury bond. Ay! Halos ubos na ang kahoy sa piggery. Kailangan na namang bumili ng plywood. Mukhang kailangan ding gumastos para sa kahoy. Sa kasalukuyan, may natitirang 3 set ng kombinasyon ng kabinet at 5 set. Naka-order na ng materyales para sa kutson. Kung may ibang umorder, kailangan nang bumili ng ibang kahoy. Sabi ng tatay tungkol sa pagbili ng kahoy. Sabihin mo lang kung kailangan mo. Kumain na ako. Gawa ito ng pangatlong kapatid. Huwag mong kalimutan ang iyong kalusugan. Kami ng anak ko ay umaasa sa iyo. Kung tungkol ito sa kahoy, sabihin mo kay mama na pumunta. Sasabihin ko na lang sa kanya. Mas mabuting ako na lang ang pumunta. Sa huli, siya ang nag-aasikaso. Hindi ko dapat ito ipagwalang bahala. Nakikita ng pangatlong kapatid na sobrang hirap niya. Sobrang nasasaktan ako. Walang anuman. Ito ang dapat gawin ng isang tunay na lalaki. Kaya mo to, makakayanan mo ang panahong ito. Tungkol sa kahoy, sabihin mo lang ang isang mensahe. Bakit kailangan pang pumunta dito sa gitna ng gabi? Wala nang iba kundi kahoy.
Gusto ko ring umorder ng mga pulang ladrilyo mula sa bodega. Mag-order din ng semento at buhangin. Mas mabuti kung makakakuha tayo ng bakal. Hindi naman kailangan ng napakaraming bagay. Parang balak mong magtayo ng watchtower, Tatay, sa tingin ko tataas ang presyo ng mga materyales. Sa huli, kailangan din namang ayusin ang bahay namin. Mas mabuti nang mag-order na at itabi na lang. Siguradong hindi mawawala ng pera. Pagsubok sa presyo. Malaking pagtaas ng presyo. Malapit na itong dumating. Hintayin ang malawak na pagbaha. Ang mga materyales na ito ay nagiging napakamahal araw-araw. Sigurado akong makikinabang ako sa alok na ito. Tatay, maaari akong gumawa ng utang na sulat. Akala ko kakalipat mo lang magpalit ng pondo noong nakaraan. Para makapagpahinga muna ng ilang araw. Hindi ko inasahan na ayaw mong maghintay kahit isang araw. Takot ka na baka hindi nakayanin ang bigat sa balikat mo. Kaya ko pa, tatay. Sige na, naiintindihan ko na. Uuwi ka na. Dalhin mo na yung 2 bag ng gatas na yan. Ito ba ay tunay na kahoy ng Huang Huali? Ayusin ang mahalagang upuan ng Huang Huali. Basta't maayos ang disenyo ng mga tenon. Tiyak na perpekto. Kapag mainit na ang panahon, tuturuan ka ng tiyuhin mo na lumangoy. Ang kamatayan sa nakaraang buhay ay nangyari ngayong tag-init. Ganap na nawasak ang mga balak ng Yama. Bukas ay uwi na si Sanji. Kailangan nating pasalamatan siya ng mabuti. Nagawa ko na ng damit sina Liu Wen at Liu Wu. Tingnan mo kung ano pa ang maidaragdag para sa mga bata. Ang magdagdag ng kung ano-ano ay hindi gaanong mahalaga. Naisip ko kung maaari bang manatili si Liu Wen sa bahay ng mas matagal. Nangako akong tuturuan siya ng paglangoy. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong ituro. Gusto ko sanang iwanan yung bata. Talagang kaakit-akit. Dagdag pa, si Kian Kian ay dumating para tumulong sa akin sa paggawa ng mattress cover. Kaya kayang-kaya na sa bahay. Ang tanong lang ay kung gusto ba ng bahay ni Sanji. Bukas, kakausapin ko si Sanji tungkol dito. Tama, sinabi ng tatay na magpadala ng 300 piraso ng pulang ladrilyo. 1 sasakyan ng semento. 3 sasakyan ng buhangin. At yung kaunting bakal ay naipadala na. Tanungin mo kung kailan tayo magbabayad. Sabi ng tatay hindi dapat lumampas sa katapusan ng taon. Kaya't huwag siyang mag-alala. Bago matapos ang taon, tiyak na mababayaran ito. Gamit ang kanyang mga apo bilang garantiya. Huwag kang magulo. Ang daming materyales, mahigit sa 10,000. Sapat na to para makapagpatayo ng maliit na bahay. Tatay, talagang hindi ko alam kung ano ang balak mo. Sinabi mo na tanungin kita. Malalaman din natin sa tamang panahon. Kailan tayo aalis? Ihanda na at aalis tayo. Sa oras na iyon, aalis na tayo. 3 babae. Pag-uwi mo, bantayan mo ng mabuti si Xiaowen. Sabihin mo sa batang ito na lumayo sa mga bula sa tubig. Maraming bula sa tubig malapit sa inyo. Huwag mong hayaang si Xiao lang ang magbantay. Walang problema. Marami kaming mga bata. Wala namang narinig na may nangyaring masama sa anak ng iba. Bakit hindi natin ipasok si Xiaowen sa preschool? Sa edad niya, pwede na siyang pumasok sa maliit na klase. Hindi ba't sayang lang ang pera? Kahit na ipasok na siya ngayon, magsasama-sama lang sila ng mga bata sa malaking klase at maliit na klase. Mas mabuti na lang nahayaan si Xiaowen na manatili sa bahay ng mas matagal. Saktong-sakto, hindi ko pa siya natuturuan ng paglangoy. Ang dami mong ginagawa. May oras ka bang ituro sa kanya? Hayaan mo na lang si Xiaowen na manatili. Saktong-sakto, dala ko rin si Kian Kian. Tita, pag umalis ka na, makakapag-stay na ako sa bahay ng tiyuhin. Huwag kang mag-alala, ako na ang mag-aalaga kay Xiaowen sa gabi. Ang pagkamatay sa nakaraang buhay ay nangyari noong Mayo. Basta't mahigpit mong ipinatong itong batang ito sa tabi ko. Tingnan ko kung sinong tubig espiritu ang tatangkang manghuli. Anak na pangatlo, anong nangyari? Ngayon, sa bahay ni Sun Lao Mao sa aming baryo. Ninakaw si San Juan ng tubig espiritu. Nang marinig ko ito, naalala ko ang mga paalala mo noong una. Natatakot ako sa nangyari. Buti na lang at naiwan si Xiaowen dito ng matagal. Kung hindi, baka nagkaroon pa ng malaking problema. Talagang nakamamatay na ito. Nagpasya na ang bayan na punuin ang tubig na iyon. Lahat ng lugar na mas malalim sa bewang ay papalibutan ng bakod. Nakipag-usap na ako kay Sanji tungkol dito. Pagkatapos bumalik ni Liu Wen, pinapunta niya ang kanyang lolo para tumulong na magbantay. Nanay, ayaw kong umuwi. Mukhang masaya ka na at hindi na nag-iisip ng bahay. Sabi ng mga ninuno, hindi pinapansin ng aso ang kahirapan ng bahay. Hindi rin pinapansin ng anak ang pangit ng ina. Xiaowen, hindi ito tama. Ha. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapigilan ang takot. Noong dati, tuwing umuwi ang tiyuhin, nakikita niyang naglalaro si Liu Wen sa tabi ng tubig. Pinapalo siya nito. Mabuti ang palo ng tiyuhin mo. Ate Huang, ang itinakdang matres mo ay hanggang 5 araw lang.
Wala kang dahilan para magpunta ng madalas. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin sa trabaho? Hindi ito dahil sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Pero ang narinig ko ay bibili ng upuan ni Taish na Huang Huali. Pumunta sa'yo para makipag-usap. Mistress Xiao Zhao. Yung matandang lalaki ay nakakita na ng aming kombinasyon na kabinet. At labis siyang humanga sa iyong galing. Pinakita ko rin sa kanya ang larawan ng upuan ni Taish na nakuha ko. Masaya siya sa kalidad nito. Walang kapintasan ang mga detalye ng iyong pagkukumpuni. Sayang, wala nang iba pang maikukumpara. Sa huli, ito ay isang piraso ng naayos na bagay. Dahil sa iyong tapat na pagsasabi, nagpa siya ang matanda. Na mag-alok ng 5,000 piso. Ano sa tingin mo? Itong naayos na upuan ng Tsino. Kung maayos ang pagkakapak, tiyak na maibebenta ito sa presyong higit pa rito. Ngunit ngayon, pag-usapan natin ang pagbubuntis. Kailangan ng negosyo ng pondo para sa pagpapalawak. Ang cash flow ang tunay na mahalaga. Sa pagkakataong ito, hindi ako magiging sakim. Dahil kay Ate Huang. Sang-ayon ako. 5 set ng matres. 2 set ng mga kabinet. Kasama ang huang-huali na upuan ni Taishi. Bawas ang sahod ni Lao Cheng at ng mga alagad niya. 9,957. Netong cash sa libro ay 9,100. Bond sa gobyerno ay 6,100. Kabuang halaga ay 15,200. Ang galing mo talaga, noong nakaraang taon sinabi mong magiging milyonaryo ka. Hindi siya makapaniwala. Hindi ko akalain na wala pang 6 na buwan. Nagawa mo na ito ng maaga. May bahagi ka rin dito, asawa. Sa wakas, makakapagpahinga ka na. Tingnan mo, ang payat mo na nitong mga nakaraang panahon. Hindi pwedeng magpahinga. Bata pa ako. Saan ka makakapagpahinga? Hindi mo pinapahalagahan ang katawan mo. Kung mapagod ka ng sobra, ano ang mangyayari sa akin at sa bata? Sino pa ang maaasahan? Ayos lang ako, di ba? Napakaganda ng katawan ko. Masarap kumain. Huwag mong kalimutan na. Pinagawa ni tatay sa atin ang dami nitong materyales at kahoy. May utang pa tayo ng halos 2,000 sa materyales. Hindi mapupuno nitong pera ang butas na ito. Ano ang plano mong gawin? Huwag kang mag-alala, sandali lang ito. Ipapalit ko ang mga treasury bonds. Sa pera at babalik na ako. Hindi nagtatrabaho at hindi napapagod. Kumbaga, naglalakad-lakad lang para magpalit. Siyempre, pupunta tayo sa Shanghai. Bumalik ka na at magpalit ng lumang damit. Dala rin ang lumang damit. Bakit, guro? Mahirap makapunta sa malaking lungsod. Bakit hindi natin suotin ang magandang damit? Nakasuot ng lumang damit. Hindi ba't mas lalo tayong minamaliit ng mga tao sa lungsod? Kung maganda ang suot natin, tataas ang pagtingin ng mga tao sa lungsod sa iyo. Maging ang mga magnanakaw ay mapapansin ka na. Hindi ka natatakot na manakawan. Ang takot mo ay mapansin ka ng mga magnanakaw. Tayo na dalawa ay nasa labas. Kaya mo bang makipaglaban sa 10 o 8 tao? Ah, nawala ang wallet ko. Guro, hindi ito Shanghai. Ito ay Suzhou. Kung magiging maayos, makararating tayo sa Shanghai ngayong gabi o bukas. Sabi ko na ibibigay ko sa iyo ang mga banyagang pera. Ibaon mo na ang mga ito, ibebenta mo ba? Benta. Ay hahaha. Kunin. Kunin lahat, kunin lahat, kunin lahat, kunin lahat. Nahanap na. Ito ang pinakamataas na pinagmulan ng mga treasury bonds sa Shanghai. Ligtas na produksyon. Master, nakalkula na. Lahat ay naitala na. Magkano? 1,080,000 na guro. Eksaktong 1,080,000. Sapat na para bilhin ang buong nayon. 2 buwan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mula sa 16,000 na puhunan umabot sa 1,080,000. 250 mula sa 16,000 na puhunan umabot sa 1,080,253,731. Hindi lang ako nagtagumpay. Nakuha ko pa ang mga benepisyo ng panahong ito sa sukdulan. Rulan, hindi lang ko nailigtas ang buhay niyo ni Xiaowen. Gusto ko ring gawing pinakamasayang babae at bata kayo. Ilalagay ang lahat ng pera sa bank account ng bansa. Mag-iwan lang ng ilang daang piso para sa biyahe. Ihanda ang mga gamit. Uwi na tayo. Naghulog ako ng 200 pesos para sa sasakyang ito. Parang nagbabayad ng malaking halaga. Sinabi ng kapatid sa telepono na kumita siya ng malaking pera. Magkano ba talaga iyon? Na kaya siyang gumastos ng ganito?
Ang laki ng bag na ito at ang bigat na bumabagsak. Kung puno ito ng malalaking denominasyon ng banyagang salapi. Siyempre, higit sa 100,000. Kaya pala kailangan nilang gumastos ng malaking halaga sa sasakyan. Ganito kalaki ang perang kinita nila. Unang-una ang kaligtasan. Ah! Tingnan mo ang reaksyon nila. Hindi pwedeng malaman ni Rulan ang malaking pera na ito ngayon. Buntis siya. Kung sakaling ma-stress siya sa balitang ito, baka magkasakit siya. Kapag masyadong masaya, nagiging malungkot na lang. Ngunit ang pangatlong kapatid at ang kanyang asawa ay may utang na loob sa akin na kasing bigat ng bundok. Mas higit pa sa mga magulang. Walang itinatago sa kanila ang aking mga lihim. Kapatid, wala ka namang ginawang labag sa batas, di ba? Ilan ang halaga nito? Mahigit 1,000,000 siguro. Ang daming pera. Huwag mong sabihan agad si Roland. Kasi nagdadala siya ng kambal. Walang halaga ang kahit anong pera dito. Anong sinasabi mo, ate? Sinasabi kong swerte ka. Ang misis mo ay nagdadala ng kambal. Mabuhay ang misis ko. Ate, kailangan ba talagang ganito? Gawin mo kung ano ang dapat gawin. Sa susunod, kung kailangan namin ng pera ng ate mo, maari kaming humiram sa'yo. Pero hindi pwedeng ganito, na hindi malinaw na sinasamantala ka. Sige na, bayaw. Hindi na ako mananatili sa bahay mo. Sige, hindi na kita hihintayin. Huwag mo nang alalahanin ang sasakyan. Maghahanap ako ng tao para sumakay pabalik. Tungkol kay Roland dito. Kailangan mong tiisin ang dapat tiisin. Tandaan mo ang sinabi ng iyong ikatlong kapatid na babae. Lahat ay dapat unahin ang kapakanan ng ating ina. Ikaw rin. Pagbalik, huwag kang magsasalita kaninuman. Para hindi magdala ng kapahamakan sa iyong guro. Alam ko. Tia, ikaw ang pinakamatatag na tiya. Umupo ka na at magpahinga. Kung tatayo ka pa, magiging batong naghihintay ng asawa ka na. Mas malamig kung nakatayo ako. Sino ang maniniwala? Kian, halika at tingnan mo. Babalik na ba ang mga tiyo mo? Yung nanay ng tiyo ko, ang mahal ng binayad niya sa sasakyan. Mula sa bayan, hindi bababa sa 20 pesos. Kaya ng tiyo ko na gumastos ng ganitong halaga. Matagal na tayong nagsama. Itong maliit na pera, para na sa iyong sweldo. Huwag mong sabihin sa iba. Hindi naman kailangan ng ganitong marami, Master. Wow, ang tito ay napaka-generous. Lumabas at kumita ng kaunting pera. Kapag sinabi ko, matatakot ka. Ithwe, subukan mong sabihin. Asawa, talagang kahanga-hanga ka. Nakapagbigay ka sa akin ng kambal. Paano mo nalaman? Dahil hindi kampante si Sanji. Dinala ako sa ospital ng bayan para sa pagsusuri. Sa simula, akala ng doktor ay medyo magulo ang tibok ng puso ng sanggol. Ngunit nang ginamit ang bagong makina, doon lang nila natuklasan na kambal pala. Tinanong ko na ang nanay ko. Ang tita ko na nasa malayo ay nanganak din ng kambal ng maayos. Ligtas ang ina at mga anak. Mukhang may ganitong gene sa pamilya ng nanay ko. Kailangan ng aking pagsisikap. Kung hindi, paano magkakaroon ng kambal na anak na babae ang biyenan? Tulungan mong makaupo ng maayos ang iyong tiyahin. Nakahawak ng maayos ang tiyahin. Hawakan ng mabuti. Ang lahat ng kinita ng misis ay nandito. Kabuang 33,000. Ilang halaga? Hindi umabot ng 2 buwan. Ang tiyuhin ay kumikita ng mahigit sa 10,000 sa ibang lugar bawat buwan. Kahit na ibigay sa iba, ay marami pa ring libo. Anong uri ng kabuhayan ang makakakuha ng ganitong kalaking pera sa ganitong maikling panahon? Lahat ng perang ito ay legal na kinita mo. Siyempre, ito ay legal na kita. Haha. Sa kabutihang loob, nakinig ako kay Ate Tres. Naglabas lang ako ng kaunti. Kung hindi, baka matakot pa ang kambal. Huli na ang pagsisisi. Itong 4 na passbook. Kailangan kong itago ng mahigpit sa katawan. Pagkatapos manganak ang mga bata, saka na lang. Asawa, huwag mong isipin na marami na tayong pera ngayon. Kung ibabawas ang utang na materyales mula kay Itay, kakaunti na lang ang natira, mahigit 1,000 na lang. Pero iyon ay isang maliit na layunin na. Sapat na sa akin ang kita. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat. Tara na, halos mamatay na ako sa asim. Ikaw, Xiao Wen. Ayos lang ako. Mas masarap pa ito kaysa sa karaniwang kinakain sa bahay. Mula sa hapunan ngayon, kailangan may isda o karne sa bawat pagkain. Si Kian na ang bahala dito. Kukunin ang pera mula sa tiyahin mo. 10 piso araw-araw. Alam ko na may laman ang mangkok ko. Mayroon ka rin. Ayon sa iyong kasalukuyang nutritional quota, kailangan mong kumain ng 3. Asawa, ngayong gabi ay lilinawin ko ang mga bayarin kay Itay. Ihanda mo na ang 20,000 pesos. Naiintindihan, bumalik ka ng maaga. Mag-ingat kayo palagi.
Kung may kulang na kagamitan sa workshop, ipaalam mo sa akin at bibili ako. Ang pabrika ay naghahanda na bumili pa ng 2 electric planer. Kung mayroon pang ibang kailangan, pwede mong sabihin sa akin. Hindi ako natatakot na matulak ka, tatay. Natatakot lang ako na baka madapa ka. Haha, Lolo Zhao. Sa tingin ko, mas magaling ang manugang mong babae. Kaysa sa 2 anak ninyo na lalaki, mas maraming nagtagumpay. Mas mabuting huwag mo na ring ibigay ang maliit mong ari-arian sa anak mo. Iwan mo na lang sa kanya. Sa tingin ko rin naman, hindi magagawa ni Son Bo Wangshu na sabihin iyon. Ang ari-arian ng ama ay syempre para sa kanilang mag-asawa upang magpahinga. Kami bilang mga nakababata ay hindi naghahangad niyan. Dahil nasabi mong ganoon. Talagang mas magaling ka pa kaysa sa 2 anak niya. Tatay, pakiusap, ipaalam mo. Ang tungkol sa pera para sa mga pulang ladrilyo, buhangin, semento at kahoy ngayong gabi. Ayusin natin ang mga ito. Maging saksi ka para sa akin. Ayos lang, mas maaga pa sa inaasahan ko, umuunlad ka na. Kahit gaano pa kalaki ang pag-unlad, nasa iyo pa rin ang suporta ng tatay mo. Sa panahong ito, kung wala ka at si mama na mag-aalaga kay Luolan, hindi ako makakapagpahinga ng maayos habang nasa labas. Kung isang pamilya lang tayo, walang kailangan pag-usapan tungkol sa ibang pamilya. Maagang pumunta mamaya ng gabi. Tayo lang ni Lolo, inom tayo ng 2 baso. Mag-usap tayo ng buong puso.